Hi guys! Welcome back to my channel. Konting business and stock news po muna tayo ngayon. Para pag-uusapan po natin si LTG Lucio Tan at SGP Synergy Grid and Development Philippines. Iyakan time na ba? Okay. Umpisahan na po natin ang mga balita po. No? Okay. Nakakaiyak, nakakalungkot. LT Group income down. Yung first half po niya, first 6 months ng 2023, down po. Ay, naku, nakakalungkot po, no? So, ang sabi po dito, LT Group, no, the holding firm of Taipan Lucio Tan, no, first half net income of 13 billion, down by 16%. 15 billion po kasi net income nila last year. Bakit down? Due to lower contribution from tobacco and banking unit. Okay, dalawang business po nila ang down, tobacco at banking. Ngayon, tingnan po natin yung tobacco po, 45% ng business po nila. Yung bangko po, 42%. Ilan po yan? 87% po yan. Ibig pong sabihin yung 80% ng business po nila down. Kaya po kahit po ito, yung Tanduay po nila up ng 11%, ano pa, Asia Brewery nila up ng 16%. No, ano pa, yung ibang business nila, Cobra, kung ano-ano pa, no, Eaton, Victoria's Milling, up po lahat po yan. 13% lang po iyan. Kaya po ito, pag nagda-down po itong dalawang ito, hindi po kayang buhatin ng ibang negosyo po nila kasi pagkaliit-liit po ng ibang business po nila. Kahit po sa paningin po natin, malaki po itong mga ito na to, nasa billion din po ito. Pero napakaliit po nito in comparison sa business po nila ng PNB at ng tobacco business. Okay po, ngayon, mamaya na itong tobacco kasi masalimutan tobacco. Umpisa muna natin itong bangko. Okay. Guys, no, bakit siya down ng 12% itong bangko po na ito? No? Down po ng 12% from last year. Ito po yung pinagtataka ko po. Kaya minsan umiiwas po talaga ako ng bangko kasi hindi ko po naiintindihan ano ang kaibahan ng dalawang bangko. Halimbawa, Metrobank, BDO, BPI, PNB. Ano ba pagkakaiba ng tatlong ito? Pag tinignan mo naman yung numero nito, magkakamukha lang naman. Puro utang-utang lang naman kasi yan ang negosyo nila, magpautang na magpautang. So mahirap po maintindihan kasi yan pinagtataka ko bakit yung ibang bangko po ay magaganda po ang first half po nila ng 2023. Namamayagpag po sila kahit na po ang taas-taas ng interest rate. No? Bakit po CPNB ay hindi po ganon? Ano po ang naging dahilan? Ano po bang problema? Guys, kung meron po sa inyong expert po sa bangko po dyan, no? Pakishare naman po sa baba. Bigyan nyo kami ng insight. No? Paano ba tinitingnan ng banking business? What moves a banking business? So, what makes a successful banking company, no, versus a banking company na medyo mediocre, no? Okay, ngayon pasok na po tayo sa tobacco business. Guys, bumagsak ng another 25% ang tobacco business. Okay, bakit? Kasi every year po, simula po nung pinasa itong syntax po na to, every year magtataas sila ng 5 piso, 5 piso, 5 piso kada pakete. Pakete po ba tawag doon? Hindi kasi ako naninigarilyo, no? Pakete po ba yung tawag? Yung isang maliit na kahon na gano'n. 5 piso po ng 5 piso hanggang 2024. So kung last year po, bumagsak na po ang sales po nila nung 2022, lalo na po this year bumagsak kasi nag-implement na naman po ng additional na 5 piso. At guys, hindi pa po dyan natatapos ang masalimuot na balita. Hanggang 2024 po ito. Magtataas na naman ng 5 piso sa 2024. Hindi pa po tapos po niyan. 2025, moving forwards hanggang makarating tayo sa indefinite future, 5% ng 5% ng 5% kada taon ang itataas po niyan. Okay? So, ang tingin po natin, pati next year po, babagsak na naman po ito. Guys, ni-review ko po about 2 or 3 months po 3 months ago ang LTG at sinabi ko po sa tobacco business pa lang busog ka na, or sa banking business pa lang busog ka na. Mukhang 9 or 10 pesos na po yung each business po na ito. Kaya pag pinag-combine mo po, parang 20-25 pesos per share po ito. Pero po ngayon po ay stand corrected kasi ang thesis ko po nung review ko po ito 3 months ago, ang sabi ko masusurvive po ito ng LTG kasi I really don't think na ang Pilipino ay hihinto na manigarilyo. Hindi po ako naniniwala na hihinto manigarilyo ang mga Pilipino. Okay? So,
And then sabi ko, masusurvive ito ng LTG. Doon po ako nagkamali. May mali ako, may tama ako. Tama ako na hindi po mapipigilan manigarilyo po ang mga Pilipino. Hindi po mapipigilan. Kasi may nabasa po ako, ganun pa rin po ang consumption ng mga tao sa sigarilyo. Hindi po nagbago. Ang problema lang po, anong sigarilyo ang binibili po nila? Since in-implement po itong pataas ng tax po na ito, palaki po ng palaki ang illegal at illicit cigarette. Kasi nga po, dahil po sa tax po na to, na pagkataas-taas, nakagawa na po ng bagong industry. No? Congratulations po sa atin. Nakagawa po ng bagong industry dahil po dito. Yung margin po na ito ay naging enough na po para maka-entice ka ng pagkarami-raming illegal activities. Guys, this is reality. Pag sinabi pong bisyo, since 2,000, 3,000 years ago, pag sinabi pong bisyo, hindi po napipigilan po iyan. Magbasa po kayo ng mga history. 2,000 years ago, 3,000 years ago, ang sex, prostitution, gambling, lahat po yan, hindi po napipigilan yan. Alcohol, alak, hindi po napipigilan. Sa US noong 1920s, nagkaroon po ng yung prohibition. Pinagbawal ang alak. Napigilan ba ang alak? Hindi. Yumaman ang sindikato nung pinagbawal ang alak. Again, sino ang yumaman? Sindikato. Illegal. Kaya po ngayon, ito po, pinipigilan po ang sigarilyo by way of increasing tax. Napigilan ba sigarilyo? Hindi. Sino na nanalo? Sindikato. So, defeated po ang purpose ng BIR po dito na makapag-collect po sila ng more tax kasi hindi po sila in tune with reality. Hindi po naging in tune with reality. Of course, madaling sabihin po sa atin kasi tapos na po, nangyari na po, rearview mirror. Pero nung ginagawa nila yung batas, hindi po nila naisip po ito, no, na magkakaroon po tayo ng ganito na hindi rin po makakakolekt ng tax at ini-encourage mo lang na magkaroon ng illegal. Kahit anong sugpo mo dito, hindi mo na po masusugpo ito. Guys, sino ba nakapagsugpo ng drugs? Wala po nakapagsugpo ng drugs. Kahit sa US, kahit sa Europe, kahit South America, Japan, Singapore na binibitay, may drugs po, lahat po yan. Prostitution kahit saan bansa, meron po niyan, hindi po napipigilan kasi kailangan po ng tao ang bisyo. Ganun din po ang sigarilyo. Kahit anong gawin mo sa tax na, hindi mo mapipigilan yan. Magta-transition lang po yan sa illegal. Ang manikinabang lang po dyan, mga sindikato at mga ganyan, no? mga sindikato. Yun, no? At ang magsasuffer lang po dito ay mga legitimate company na nagbabayad ng tax. Kaya ang magiging net effect po nito, kapag tinuloy po ito at hindi po ni-reverse ang tax po na to, bababa pa po ang collection sa tax. Mas bababa, hindi tataas. Mas bababa, defeated po ang purpose. Okay, tama na ang sermon, Kuya John. Ano ngayon ang gagawin natin sa investment? Guys, this is still very, very undervalued company. Pero naniniwala po ko na ayaw ko po sa isang company na meron pong problema na hindi ko po nakikita kung paano nila masosolve. Hindi ko po alam paano po ito masosolve ng LTG kasi batas po ito at mahirap pong i-reverse ang ganitong mga batas. So, kung ako po, para lang po sa akin, hindi ko po talaga nakikita ang ilaw po nito, ang light in the tunnel or ano ba tawag dyan. Basta hindi ko po nakikita. So ako po, baka mag-trim na po ako. Anyways, maliit lang ang posisyon ko sa LTG. I think around 2% lang po ng portfolio ko ang LTG kasi tinry ko lang naman ito. Paano ba mag-dividend investing? Tinry ko lang. Baka mag-trim na po ako nito. Mag-trim na po ako ng konti. Or baka i-sell out ko na po ng buo po ito at ilipat ko na lang po sa Ginebra, San Miguel. Ayan, okay. Pero kayo guys, ano po sa tingin ninyo? Exita po ba kayo? Antayin nyo po pa ba? Kasi mukhang mas maganda pa po ibibigay na dividends ito this year. Mukhang mapapantayan po nila yung last year. At kung titingnan po natin yung graph, mukhang okay naman po yung graph nila, no? Hindi natitinag kahit pangit na mga earnings, no? Okay, ano po masasabi po ninyo sa LTG? Mahal nyo pa rin po ba si Lucio Tan? Or iiwan na natin si Lucio Tan? Bye-bye, Lucio Tan. Okay, next news na po tayo is SGP na po tayo, no? NGCP or SGP kasi malaki po ang ownership ng SGP po sa NGCP. Ngayon, in order na po na stop na po ang charging ng customer ng franchise tax. Kasi po pagbabasahin po natin dito sa baba, may franchise tax po kasi na 3
Ngayon, ito pong si NGCP, sinisingil po nila ang mga consumer ng 3%, no, or 1 centavo per kilowatt hour, no? Yun po ang pagkakaintindi ko po dito. Okay, ayan. So, mukhang pinapasuspend na po at pinagbabawal na po sa kanila na singilin po nila ang 3% po na yan from their customer at dapat daw po sila ang mag-shoulder po niyan. Ngayon, good news po ito para sa mga consumers, bad news po ito para sa ating mga investor. Mukhang ninipis na naman po ang ating mga margins, no? So, ganun po talaga ang problema kapag ang negosyo po na pinapasukan po natin ay utilities, talagang tinatarget po tayo ng mga politiko. Ganun po talaga. Kaya napakahirap po sa kalooban na pumasok sa ganitong mga business. Kaya no, SGP, kaya nga po medyo napag-iinitan po ito lately po, no? Talagang lahat, maraming mata po talaga ng mga politiko nandito. Kaya ito, bugbog na bugbog po si SGP at pabagsak na pabagsak si SGP, no? At naapektuhan din po ang kanilang earnings, no? So far, for the first 6 months po, titignan po ninyo, no? June 30 po ito. Down po ang earnings po nila, no? 110 from 183, no? Parang 30% ang ibinaba po, no? So, ayun lang po, no? Ano po masasabi po ninyo dito, no? Itong si SGP ba ay temporary problem lang ba to? Pasok ba tayo dito, no? Kay Lucio Tan ba? Pasok pa rin ba tayo at mag-aantay ng dividends? Pa-comment lang po sa baba. Salamat po sa pakikinig nyo guys, no? God bless po. Good night. Bye-bye.